Kumusta mga kabayan? Nandito kami ulit from Express Fund. Ako po si Nin and kasama ko po si Sir Joel para sa episode 2 no, ng Express Tips. Bali itong video namin na ito is ginagawa namin ni Sir Joel para magbigay ng very detailed information kung paano po kayo mag-a-apply ng legit OFW loan application. Umpisahan natin, sir. Sige, Para sir. bagong natin, episode 2 kami. Bali, ang topic natin ngayon, sir, ano ba yung mga qualifications kapag mag-a-apply ka sa isang legit na OFW loan application, sir? Ayun. Qualification. Qualifications, sir. Ayun, sa every application or every loan company or lending company or financing company, meron tayong tinatawag na qualifications. Hindi natin masasabi na porket seafarer ako or may hanap buhay ako or OFW ako o may sasakyan ako, pwede na. So, may qualifications lagi. So, unang-una, dapat ang borrower at co-borrower ay dapat must be a Filipino citizen, Yan, 21 to 59 years old. yeah. Tapos, dapat po OFW or seafarer na paalis at Paalis or nasa nasa abroad na, abroad, yan. Pwede yan, at saka sir. yung paalis ulit na seafarer at saka yung onboard na. So, ulitin Basic ko. salary. Bali, yung nabanggit ni Sir Joel, ang qualifications natin for OFW loan or Seaman's loan is must be 21 years old to 59 years old. At the same time, kailangan mga kabayan, Filipino citizen, no? And third, kailangan currently employed or active OFW and seafarer. Sa Express Fund po, bali wala po kaming for locally employed or kunwari ex-abroad na hindi na sa OFW, hindi na sa Seaman. Hindi na po namin siya na-process. So kung may kausap po kayo or na nagsasabi na Express Fund sila, then pwede ang locally employed. Hindi po namin na-process yun sa Express Fund. Bali, kailangan po is active or presently employed OFW and seafarer. Ngayon, sir, next natin, ano ba yung question ko na? Ano ba yung mga list of requirements, sir, for OFW loan application? Okay. For OFW loan, mga major requirements niyan is unang-una yung latest contract, kung balik manggagawa na yung salary certificate niya, Yan, OEC, working visa, passport. So, at saka flight details. Yan naman yung sa mga OFW natin. For seafarers naman, yung kanilang major requirements is yung latest contract din, yung embarkation history, seaman's book, at saka yung passport nila. Yun. Bali, So, ayun yun yung mga major requirements. Yun yung mga tamang list of requirements for OFW loan and Seaman's loan application. Tama yung sinabi ni Sir Joel. Bali, idagdag ko na rin, sir, no? Bali, for OFW loan and Seaman's loan, kung syempre may mga nag-i-inquire sa atin, no, sir, na mga kababayan natin, ba't ang dami yung kailangang requirements? Ba't ganito karami? Tapos kailangan mo ng co-borrower pala. Madagdag ko, kailangan ng immediate Isa rin family yun co-borrower. sa requirements. Sa co-borrower po, even without income, basta immediate relative, kapag kabinata or dalaga, isa sa mga magulang, tapos kung hindi available, pwede naman yung isa sa mga kapatid. Tama. Pagka may asawa, si asawa, even without income din, then kapag may partner, pwede naman po si live-in partner. Magpapakita lang po tayo ng proof na nagsasama kayo, which is yung birth certificate ng isa sa mga anak po ninyo. Yan, Ngayon, in the event na, kunyari po, nagsasama kayo, pero wala pa kayong anak, pwede po nating ipakonsider minsan, basta po, siya po yung beneficiary ninyo or siya yung pinapadala ninyo ng monthly remittances. So, of course, yung proof nun is yung inyong monthly remittances. Or, kung wala pa rin, dahil first time kayong aalis, pwede naman po, babalik po tayo dun sa pinakang standard na binata or dalaga. Magka-qualify kayo sa binata or dalaga. So, balik tayo dun sa isa sa mga magulang or isa sa mga kapatid as co-borrower. Bali yung mga kabayan yun, nasabi ni Sir Joel, bali ayun yung mga requirements for co-borrower. Bali sa legit OFW loan application and Seaman's loan application, kailangan po ng immediate family na co-borrower nung principal borrower ng OFW na mag-a-apply ng loan. Ngayon, balik ko ulit, sir, no?
yung mga nag-i-inquire sa atin, oh, ba't ang dami yung requirements na kailangan, ba't ganito ang ano. Bali, ayun po yung tama at ayun po yung legit na pamaraan sa pag-apply ng OFW loan application. Bali, yung mga requirements naman po yun, lahat po yun is makukuha ninyo mga kabayan kapag paalis na kayo. Hindi puwedeng may magkulang doon sa mga nabigay naming requirements kasi hindi kayo makakaalis. Kumbaga lahat po ng nire-require naming requirements is makukuha nyo lahat through agency. Basta pagpaalis kang OFW, lahat yun makukuha ninyo. Ngayon, kung may kausap po kayo na sinasabi nag-aano ng OFW loan, pero ang requirements, dalawa, isang passport, magulat ka, may approval na. Again, hindi po totoo yun. Kasi ang legit OFW loan application is may kailangang requirements at may kailangang co-borrower. Kapag may kausap kayo, isang passport lang, isang Siemens book lang, magulat ka sabihin siya, may hindi po totoo yun. Mag-ingat na po kayo doon kasi alam mo ano nang yun? peke yun eh. Hindi, kumbaga, ang Hindi yun, sinasabi ni Sir Neil is, Oo. ano siya, may proseso, may Oo. qualifications, may guidelines, at may proseso tayong Oo. sinusunod. So, kung merong nakipag-usap sa inyo na, eto lang ipasa nyo, tapos may approval, magtaka na kayo. Oo. So, maaaring hindi talaga totoo yun. Kasi may requirements po tayo, may qualifications, may Tama. requirements, tsaka may proseso tayong sinusunod. na dapat ginagawa. Oo, yun. Last na lang, sir, para sa ating episode 2. Ano ba yung laging tinatanong ng mga kabayan natin pag nag-a-apply sila? No? Ma'am, sir, magkano ba yung pwedeng ma-approve sa aking loan kapag nag-apply ako sa Express Fund? Yan laging tinatanong ng mga kabayan. Okay. So, magkano yung pwede kong makuha o magkano yung pwede kong ma-approve? Yan, Okay. sir. For OFW loans, ang karaniwan natin ang naaprubahan dyan is yung up to 200% ng monthly basic salary na naka-indicate sa contract. So, up to 200 po yun. Meaning to say, merong credit evaluation na mangyayari. So, ibig sabihin, yun yung pinaka-maximum na pwedeng ma-loan ng isang OFW. Ngayon, sa Seafarer naman po, up to 250% naman po ng monthly basic salary at saka guaranteed OT. Yan. So, ayun naman po yung sa Seafarer. Oh, yun, no. Bali, na-explain ni Sir Joel yung tama na, kumbaga yung tamang loan approval. Ngayon, i-add ko na lang, sir, no. Again, kung may kausap po kayo na nag-o-offer ng OFW loan or CMAS loan, then, for example, ang basic salary niyo po is 40,000 per month. Then, magulat ka, yung kausap mo sinabi, na-approve na po kayo ng 200,000. Ma'am, na-approve na po kayo ng 1 million. Again, pag ganun po kalaki, magtaka na po kayo kasi ang every time ang OFW or CMAS loan, kasi laging short-term salary loan yan eh. Kasi nga Yes. dagdag ko na lang sa'yo, yung payment terms kasi, kaya Mm. up to 3 to 12 months lang yung payment terms. Okay. So para siyang short-term salary loan ng isang OFW o CMAN. Kaya pag may kausap kayo, sabihin, minamarket kayo, ang sahod mo, 40,000, tapos ay na-approve na po kayo ng 1,000,000. Magduda na po kayo doon kasi hindi po totoo yun. Kasi ang laging loan approval po ng isang OFW seeker up to 2 times ng basic salary niya kada buwan. Di ba pare? Although ang may dagdag ko lang, Ah. sir, although ang loanable amount naman is up to 1 million, but Oo. depending pa rin siya sa monthly basic Yeah. salary ng isang OFW at saka guaranteed OT plus yung monthly basic salary naman ng Seafarer. Yun. Kumbaga, depende po dun sa kinikita ng nag-a-apply. Depende po dun sa basic salary ng isang OFW seafarer. Yun po yung magiging basis ng credit officer namin sa loan approval niyo po. Kaya namin itong ginagawa, mga kabayan, para magbigay sa inyo ng impormasyon, no? Yung tamang information sa kung paano mag-a-apply sa tamang legit OFW ng application. So, sir, may dadagdag ka pa ba para sa episode Yun, natin? sa akin parate, lagi ko sinasabi, Hmm. maging mapanuri po tayo kasi alam naman natin, madaming naglalabasang hindi legit no? Na kausap or pages or Facebook pages or ads. So maging mapanuri tayo. Tingnan natin, ano ba to? May physical office ba to? Ano ba to? May contact number ba to na pwedeng tawagan? So yung mga ganon at lagi nating tandaan, no cash out fee tayo. Yan. Wala application hanggang releasing. Wala po tayong ilalabas na pera. Magtaka na po kayo kapag ang kausap ninyo, kailangan nyo po muna ng processing fee or initial fee bago ma-aprobahan ako.
Hindi po ganun. Mag-ingat na kayo doon. Mag-ingat na po tayo sa ganun. Iwasan na po natin yun. Wala pong bayad ang pag-apply ng loan. Yun. Palidagdag ko na rin, sir, kung may kausap kayo, tapos sinasabi, pambayad ng notary fee, pambayad ng attorney's fee, o kung ano-ano pang fees. Mga kabayan, pag may kausap kayong ganon, tapos sabihin, ibayaran nyo to bago i-release yung loan, hindi po totoo yun. Kaya, minsan kasi, syempre, may mga na nagpapanggap na mga legit na kumpanya, kumbaga ginagaya, no? Kumbaga, wag po kayong maniniwala. Lagi po kayong mag-a-apply dun sa mga verified contact details and verified yung mga information. Puntahan nyo yung opisina, kontakan nyo yung number para legit po yung loan application niyo. Ngayon, kapag nagpapabayad sa inyo na kung ano-anong fees, huwag nyo na pong replyan yun, no, sir? Kumbaga, wala dapat ibayad. Idagdag ko na rin, sir, kasi siyempre pinag-usapan natin yung qualification, di ba? Yung requirements and loan approval, di ba? Idagdag ko na rin, sir. Kumbaga parang process to nung pag-a-apply ng loan Kung may kausap po kayo, nagpapa-download po ng mga kung ano-anong app. Kung may kausap po kayo, mag-download kayo ng ganitong klaseng messenger, mag-download kayo ng ganitong app, mag-register kayo sa ganitong hindi po, mag-ingat na po kayo doon dahil sa amin sa Express Fund, mga direkta ang application. May mga official pages po kami, pumunta po kayo sa opisina. Wala na po kami papadownload na kung ano-anong messenger o application app sa cellphone. Kumbaga, magpasa po kayo sa amin, kami po magpo-process, then once may approval, release po ang loan. Kumbaga, pwede po kayo pumunta sa aming opisina or sa aming official website. Ang aming official website sa Express Fund is www.expressfund.ph po. Ulitin ko po, www.expressfund.ph. Kumbaga, ganun lang naman kasimple ang pag-apply. Mag-apply po kayo sa amin, tapos process po yan. Kasama namin si Ma'am Vanessa, isa sa marketing assistant namin na nag-a-answer ng mga inquiries ninyo, ng mga kabayan. Kumbaga, ganun lang. Wala nang ida-download na kung ano-ano pa, wala ring babayaran na kung ano-ano pang fees para sa legit OFW application sa Express Fund. So, sir. Ayun, napag-usapan na rin lahat ng yon. So, meron pala tayong processing days or processing time. So, sa mga paalis, usually sa experience namin, nakukuha natin yan ng one-day release. Provided na kompleto sa requirements, walang credit issues, madaling makontak ang lahat, nakikipag-coordinate ang lahat. So, nakukuha natin siya ng isang araw. Ngayon, doon naman sa mga nasa on board or abroad, sa experience po namin, 1 to 2 days yung processing time po niyan. Kasi syempre, meron tayong mga tinatawag na time difference minsan, kaya umaabot siya na hanggang 2 araw. So again, basta kompleto requirements, walang credit issues, madaling makontak ang lahat, kaya po natin ng 1 to 2 days process. Doon sa mga nasa abroad na at saka on board. So yun lang. Ayun, salamat Sir Joel. No? Bali, mga kabayan, sana marami po kayong napulot dito sa episode 2 namin ng Express Tips. No? Marami kayong napulot na tamang information kung paano talaga mag-apply ng OFW loan application. Ngayon mga kabayan, kung napanood nyo itong video namin ito, i-share nyo po sa mga Facebook nyo rin para marami rin po makapanood na mga kababayan ninyong OFWs and para maliwanagan ng mabuti kung paano talaga mag-apply ng legit OFW loan application para makatulong po tayo sa lahat. Again, maraming salamat po sa panonood ninyo and yung next naman, yung episode 3, abangan nyo po yan. Kaya, ayun, hanggang sa muli, ka-Express. Salamat mga kabayan. Thank you. Thank you.